So may napanood ako dito sa TikTok. Ang sabi niya, ang connection daw ng DepEd sa national security ay policy making at education. Now, pag-uusapan natin ngayon sa Pinoy Extreme kung para saan ba talaga ang confidential funds and sa kung paano lang siya dapat gamitin. And naayon ito sa memorandum circular ng COA and pag-uusapan natin to ngayon. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. So sabi dito sa circular agreement is confidential funds shall be used for the following confidential expenses. Purchase of information necessary for the formulation and implementation of program, activities, and projects relevant to the national security and peace and order. So siguro naman wala na tayong pagtatalunan doon sa bagay na kung saan hindi nyo alam kung paano kasali ang DepEd or ang CHED sa pag-produce or pagtulong na ma-maintain yung peace and order or national security ng bansa. Well, marami pa rin di makaintindi, so let's dig in. The Salugpungan Schools in Davao is just one of the few. At ito pa yung ilang pictures ng mga high school students galing sa TikTok mismo ng Kabataan Party List. And hindi na bago sa atin yung Kabataan Party List na yan. So, naalala nyo dati, ayaw na ayaw nila ng militar. Ayaw na ayaw nila ng pulis sa loob ng mga universities or campuses. Bakit? Hindi na ba parte ng Pilipinas yung UP? Hindi na ba parte ng Pilipinas ang PUP? They are public owned. And yet, police and military are having a hard time getting inside those campuses na kung saan most of the recruitment is happening. Payment of rewards to informers. So, ibig sabihin, binili nila yung information na yon most likely sa isang highly confidential na tao at hindi mo basta-basta pwedeng i-disclose yung pagkatao niya dahil ikapapahamak niya or worse, kasama pamilya niya. Kaya hindi mo pwede basta-basta i-disclose kung ano yung pinagkagastosan nung confidential funds dahil kapalit nun yung kaligtasan nung taong nag-risk ng sarili niya para gumawa ng tama. So imagine this. Ikaw na yung nagsakripisyo, ikaw na yung posibleng mapahamak sa gagawin mo. Tapos there will be some senators, some congressmen na hindi makaintindi kung bakit hindi mo basta-basta pwedeng i-divulge ang confidential funds. And again, thinking with that, paano mo gugustuhin pang tulungan ng gobyerno sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon na yon kung yung gobyerno mismo yung magpapahamak sa'yo? And ito yung pinaka gusto ko. To uncover, prevent illegal activities that pose a clear and present danger to agency, personnel, property, or other facilities and resources under the agency protection done in coordination with the appropriate law enforcement agencies. So let's continue with what Gabe has to say. Nakakalungkot isipin kasi ang daming taong hindi alam na yung dalawang bagay na binigay ng taong yun ay existing functions na ng DepEd. Hindi po kailangan ng confidential funds para gumawa ng pulisiya at pagtibayin ng edukasyon. That's not true. Whatever information that you can get from the informant na nakuha nyo gamit yung confidential funds can always be used para gumawa ng policies para maprotektahan yung mga estudyante, yung personnel, yung kagamitan ng DepEd. Napakababaw lang kasi na kung ano yung alam mo doon sa kung ano yung pwedeng magawa ng DepEd. Masyado mo silang ina-underestimate na hindi nila kayang mag-intelligence gathering dahil, what? Ano? Guro sila? Or they handle education? Of course, no. They could always do multitasking.
We have learned about the New People's Army ever since we were at elementary. Grade 1, grade 2, grade 3, tinuturo na po yan sa civic at kultura, civics, aralin panlipunan, history classes. Lahat po yan nalalaman na natin, bata pa lang po tayo. At bata pa lang po tayo, tinuturo na po sa atin na hindi tama ang sumama sa armadong pagkikibaka. I'll give you another analogy. Alam naman natin nung bata tayo, di ba, tinuruan tayo nung grade school, high school, even college, masama mag-drugs. Ngayon, dahil tinuruan na tayo, dapat ba hindi na magkaroon ng pondo yung gobyerno natin para labanan yung drugs? Kasi alam naman na pala natin eh. Ba't pa natin kailangan paglaanan ng pondo? Bakit pa natin dapat supilin? Hindi po add-on feature ang education at policy making sa loob ng DepEd. Meron o walang confidential funds, gagawin at gagawin po ng DepEd yan. Hindi ka sure. How can they move when they do not know something? Mahirap kasi sa inyo, well, siguro kayo, di ba? I mean, bira lang ngayon ang bira, kaya madalas sablay. Iba kasi, pag ikaw na yung nagpapatakbo ng isang malaking organisasyon, isang malaking grupo, katulad ng DepEd, hindi ka basta-basta makakagalaw nang wala kang alam sa isang bagay. Kasi the consequences of wrong move can be so high. Kaya hindi ka basta-basta pwedeng gumalaw nang hindi mo alam yung gagalaw mo. And doon na papasok yung confidential funds. O ngayon, sasabihin nyo naman, bakit kaya naman gumalaw ng DepEd na walang confidential funds? Okay, sige, tama kayo. Ngayon, yung igagalaw ng DepEd, malalaman din ng kalaban. So, ano sa tingin nyo yung mangyayari? So until now, wala pa rin pong nakakasagot kung anong relation ng DepEd sa national security. Uwe, ang dami ka sumasagot, binablock mo lang. Kasi nga po, yung binibigay ninyong reason na education at policy making, ginagawa na po ng DepEd yan bago pa po magkaroon ng confidential funds. You do not need confidential funds to promote sa mga students na hindi tamang sumama sa armadong pakikibaka. Yes, and you do not use confidential funds to promote na mali ang sumama sa armadong pakikibaka. And katulad nga nung binigay ko kanina, it's for intelligence buying. Again, kung di mo alam yung intelligence buying, yun yung pagbili ng mga information that would be critical for policy making ng isang government agency or department. Lahat po ng mga staff at personnel sa loob ng DepEd, they are trained to be educators, creators of policies that strengthen the educational system. Wala po silang kinalaman sa national security. It's because you don't know what national security is. Sa tingin mo kasi, yung national security is just literally taken care of, you know, the police, the military, yung people who have guns. Kasi nga ganun, kababaw lang yung alam mo sa isang bagay. And now, people are trying to tell it to you, tapos anong gagawin mo? Ibablock mo.